Magandang araw po muli at pwede na po bang bumati ng Merry Christmas? Sapagkat napakabilis po ng panahon, kami po natutuwa na muli kayo makasama. Shout out po sa mga sumusunod na mga pangalang ito. Sila po ay mga kapatid natin sa Port Andres Bonifacio Seventh-day Adventist Church Makati. Si Elder Ray Anda, si Elder Jimmy De La Rosa, Elder Rolly Tumaneng, and Elder Roger Rapino. Kami po ay natutuwa na kayo po ay aming nakakasama palagi ayon po sa aming pagkakalam ng ating ginagawang Solid Rock Ministry Lesson Study. Kayo po ay aming binabati. Ganon din po si Danny Rabino, si Maria Teresa Bagro, Japet Olofernes, Alfredo Abao, Melquisedec Alpeceres, Irma Morota, Jabon Abon Toresta, Ricarte de Guzman, Lino Mandigma, Alberto Umaga, Antidora the Explorer, Venus Panaglima, Ricardo Bolaño, Joey Paches, Rico Guevara, George Agudo Barase, Ruben Flores ng Quezon Province, Maria Bacan, Moses Canlas, Grace Casinillo ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Warlita Barnedo, Maika Dedicatoria, Ruth Antonio, Lesbiminda Kiabang, Cecilia Baal, Cheryl Pahilan, Flor de Lisa Abucar, Manolistos Velasco, Esther Pasiliao ng Hong Kong, Helen Panorama, Glo, German Marasigan, Onopra Carator, Benita Fernando, Albert Niel Buco, Marieta de la Cruz, Irma Manggubat ng Ponturin, Bel Valenzuela, Miato Frias, at ganoon din po ang mga kapatid natin sa Palau Island ng Filipino Seventh-day Adventist Church. Kayo po ay malugod naming binabati. Malapit na po niyong makasama uli ang aming anak. Papunta na po siya dyan. At narito po ngayon ang ating pag-aaralan, mga pagkabuhay na maguli bago ang cross. Subalit bago po ang lahat ay atin pong hihingiin muli ang patnubay ng ating Panginoon. Sige po, tayo'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami lumalapit na naman sa iyong banal na harapan upang minsan pa ay pasalamatan ka, purihin at sambahin. At higit sa lahat, anyayahan ng iyo po nawang banal na Espiritu, siyang makasama namin, siyang manguna sa amin pong pag-aaral na ito na gagawin. Pagkalooban po nawa kami ng karunungan at pangunawa na nagbubuhat diyan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan upang amin pong malinaw na maunawaan ang iyong mga banal na salita. Kung maggagayon kami po ay makagawa ng mga bagay na naayon sa iyong banal na kalooban. Iyo po nawang ipagpatawad lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin po kami sa aming lahat ng mga kalikuan. At patuloy po nawa na iyong pagpalain ang aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito. At lahat ng nakakarinig at nakakapanood sa palatuntunang ito ay iyong pagpapalain. Gayon din po ang lahat ng kanilang binabahaginan ng mga katotohanan ito sa kanilang patuloy na pag-aaral. Salamat po sa katiyakan na kami iyong pinatatawad at kami iyong gagabayan, sapagkat kami po'y lumalapit sa iyo upang makapagbigay ng kalwalatian sa iyong pangalan at sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Ngayon po sa atin pong pag-aaral, ang ating pong susing talata ay atin pong makikita sa Juan 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? Napag-aralan na natin ang tungkol sa katotohanan ng likas ng tao at ng kamatayan. Nakita natin ang pananampalataya ng mga tao sa lumang tipan, sa mga pangako ng Diyos at pagkabuhay na maguli sa huling kapanahunan. Ngayon naman ay atin pong pag-aaralan ng aktwal sa pagkabuhay na maguli ng ilan na naganap bago namatay at muling nabuhay si Kristo. Papaano nito pinatutunayan ang mga pangako at ang likas ng kamatayan ayon sa atin ng napag-aralan tungkol sa likas ng tao at ng kamatayan? Ito po ang mga katanungang ating pag-uusapan ngayon. Number 1,
Papaano ay tinuturo sa Biblia ang tungkol sa pagkabuhay na maguli sa kamatayan ni Moses? Pangalawa po, papaano natin itinuturo sa karanasan ng dalawang batang namatay sa panahon ni Elias at ni Eliseo ang tungkol sa kamatayan? Number 3, ano naman ang itinuturo ng kamatayan ng isang binatang mula sa Nain? Number 4 po, ano naman ang mahalagang aral ang itinuturo sa atin ng kamatayan ng anak ni Jairo? Sa panghuli pong tanong, ano-anong mga aral ang matututunan natin sa pagkakasakit at kamatayan ni Lazaro? Ating pong balikan at ating pag-aralan. Pastor Perdan, paano itinuturo sa Biblia ang tungkol sa pagkabuhay na maguli sa kamatayan ni Moses? So dito po ay titingnan natin yung magiging mga katibayan sa ating pinag-aralan sa nangyari sa nabanggit sa Bagong Tipan na mga nangyaring kamatayan, mayroon ding pagkabuhay na maguli. At ito nga po, ang unang-una ay si Moises. Titingnan po natin sa Judas 9. Subalit si Miguel na arkanghel nang makipaglaban sa dyablo at nakapagtalo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. So makita po ninyo, si Satanas nakikipagtalo. Pero ang wika, nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moses. Hindi nila pinag-aagawan yung kaluluwa ni Moses. Ang maliwanag, ang tao kapag ka namatay ay talagang walang kaluluwa na sinasabing lumalabas. Kaya dito po, ang pinagtatalunan ng Panginoon at ni Satanas ay ang tungkol sa katawan ni Moses. Ito ba ay maaaring dalhin ng Diyos sa kalangitan o ito ay dapat ay manatiling patay sa kapangyarihan ni Satanas? So dito po ay maliwanag na wala silang pinagtatalunan maliban sa katawan ni Moises. Sapagkat ang tao po ay yung kanyang katawan lamang at hininga ng buhay mayroon. Kaya siya ay tinatawag na kaluluwang may buhay. Tingnan pa po natin yung karanasan nung magpakita si Moses sa Panginoon sa Lucas 9:28 hanggang 36. At pagkaraan ng mga 8 araw, pagkatapos ng mga salitang ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. Samantalang siya nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakakasilaw na puti. At biglang may 2 lalaking nakikipag-usap sa kanya, sina Moses at Elias, na nagpakita sa kalawalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na siyang isakatuparan sa Jerusalem. Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay nakatulog ng mahimbing, subalit nang sila'y nagising, ay nakita nila ang kanyang kalwalhatian at ang 2 lalaking nakatayo na kasama niya. At samantalang sila'y papalayo sa kanya, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo'y dumito. Gumawa tayo ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moses at isa kay Elias, na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi. Samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, dumating ang isang ulap at sila'y nililiman, sila'y natakot nang sila'y pumasok sa ulap. At may tinig na nanggagaling sa ulap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking pinili, makinig kayo sa kanya. Pagkatapos magsalita ng tinig, si Jesus ay natagpo ang nag-iisa at sila'y nananatiling tahimik na hindi sinabi kahit kanino man ang mga araw na yon ang alinman sa mga bagay na kanilang nakita. So, mga minamahal, pansinin po ninyo, si Moises at si Elias ay kapwa na naog upang makipag-usap sa Panginoon nang ang ating Panginoon ay malapit ng suungin yung labis na kahirapan. At inyo pong pagpapansinin na si Elias, hindi po siya namatay. Siya ay dinala sa langit nang hindi nakatikim ng kamatayan. Kapwa sila ay bumaba. Kapwa sila ay bumaba. Kasama si Moises. Kaya napakaliwanag po na dito ay ihinahayag na ang tao kapag namatay ay talagang patay siya. Subalit kapag binuhay ng Panginoon, siya ay mabubuhay na mag-uli at iaakyat sa langit
sa kanyang katawan, bagamat yung katawan ay binago na sa hindi na namamatay. Ano po? Subalit yung katawan ay katulad pa rin nung likhain ng Diyos ang sanglibutan, ganun pa rin ang katawan. Kaya lang, aalisin na yung kamatayan. Ano po? Kaya dito po makikita natin na napakaliwanag na talagang hindi kaluluwa ni Moises yung bumaba. Kapagkat ito po si Elias, hindi po siya nakatikim ng kamatayan. At mapapansin din po ninyo kapag binasa ninyo yung karanasan ni Moises nang siya ay mamatay, ang wika inilibing ng Panginoon, subalit pinanukala ng Panginoon na ilipat sa langit, ayaw si Satanas. Kaya pinagtatalunan nila yung katawan ni Moses. Kaya nung hanapin ng mga tao kung saan inilibing ng Panginoon, matagal nilang hinanap, subalit hindi nila natagpuan. Bakit? Sapagkat yung katawan ni Moses ay kinuha na ng Panginoon at dinala sa langit. Kaya hindi po yung kaluluwa lang, kundi yung kaluluwang buhay si Moses sapagkat binuhay na maguli ng Panginoon. At dito rin po nagpapatunay na ang Panginoon may kakayanang bumuhay na maguli mula sa mga patay. Ngayon naman po sa ating, okay yun, simulang ganun, doon pa ako natapos kanina. At ngayon naman po sa ating ikalawang katanungan, paano naman itinuturo sa karanasan ng dalawang batang namatay sa panahon ni Elias at ni Eliseo ang tungkol sa kamatayan? So, dito po, titingnan natin ang karanasan ng dalawang kabataan na namatay. Isa namatay sa panahon ni Eliseo, ang isa ay sa panahon ni Elias. Titingnan po natin dyan sa, dito po sa Unang Hari, 17 hanggang 24. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit. Ang kanyang sakit ay napakalubha, kaya't walang naiwang hininga. At sinabi niya kay Elias, anong merong kalaban sa akin, ikaw na tao ng Diyos? Naparito ka sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak. Sinabi ni Elias sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak. At kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala niya sa silid sa itaas ng kanyang tinutuluyan at inihiga sa kanyang sariling higaan. At siya'y nanangis sa Panginoon, O Panginoon kong Diyos, dinalahan mo rin ba ng kapahamakan ang balo na aking tinutuluyan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak? Siya'y umunat sa bata ng 3 ulit at nanangis sa Panginoon, O Panginoon kong Diyos, idinadalahan ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. Dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya at siya ay muling nagkamalay. Kinuha ni Elias ang bata, ibinaba sa loob ng bahay mula sa silid sa itaas at ibinigay siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, tingnan mo, buhay ang iyong anak. At sinabi ng babae kay Elias, ngayon alam ko na ikaw ay isang tao ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. So, maliwanag na sinabi ni Elias, ibalik mo ang buhay ng batang ito. Hindi sinabing, ibalik mo ang kaluluwa ng batang ito. Bagaman sa ibang translation ay nabanggit na ibalik ang kaluluwa ng batang ito. Subalit kapag tinignan po natin sa Hebrew, ang salitang ginamit ay nephes, nang ibig sabihin hininga. Apo? Hininga. So, ang hinihingi ni Elias, ni Eliseo, ang hinihingi ni Elias ay ibalik ang hininga ng bata or ang buhay. Ano po? So, napakaliwanag po yan. Ang hinihingi ay ang buhay o ang hininga ng bata. Hindi po kaluluwa. Tingnan pa natin yung nasa ikalawang hari, 4:27 hanggang 37. Nang siya'y dumating sa tao ng Diyos sa burol, siya'y humawak sa kanyang mga paa at lumapit si Gehazi upang ilayo siya. Ngunit sinabi ng tao ng Diyos, hayaan mo siya sapagkat siya'y nasa mapait na pagkabahala at ito'y inilihim ng Panginoon sa akin at hindi sinabi sa akin. Nang magkagayo sinabi niya, ako ba'y humiling ng isang anak sa aking Panginoon? Di ba sinabi ko, huwag mo akong dayain? Sinabi niya kay Gehazi, bigkisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang aking tungkod sa iyong kamay at humayo ka. Kung ikaw ay makakasalubong ng sino mang tao, huwag mo siyang batiin
At kung ang sino man ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin at ipatong mo ang iyong tungkod sa mukha ng bata. At sinabi ng ina ng bata, habang buhay ang Panginoon at ikaw ay nabubuhay, hindi kita iiwan. Kaya't siya tumindig at sumunod sa kanya. Si Gehazi inauna sa kanila at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata. Ngunit walang tunog o palatandaan ng buhay. Kaya't siya bumalik upang salubungin siya at sinabi sa kanya, ang bata ay hindi pa nagigising. Nang si Eliseo ay dumating na sa bahay, nakita niyang ang bata ay patay at nakahiga sa kanyang higaan. Kaya't siya pumasok at sinaraduhan ng pintuan sa kanilang dalawa at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos siya sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata at idinikit ang kanyang bibig sa bibig nito at ang kanyang mga mata sa mga mata nito at ang kanyang mga kamay sa mga kamay nito. At habang siya nakadapa sa kanya, ang laman ng bata ay uminit. Muli siyang tumayo at minsang lumakad sa bahay ng parito at sumampa at dumapa sa ibabaw niya at ang bata ay 7 ulit na bumahing at iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Tinawag niya si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita, kaya't kanyang tinawag siya. Nang siya lumapit sa kanya, sinabi niya, kunin mo ang iyong anak. Siya pumasok at nagpatira pa sa kanyang mga paa at bumukod sa lupa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang anak at umalis. So, makita po ninyo, itong babae ng Nain ay talagang malungkot na malungkot kasi hindi na niya ini-expect na magkaroon siya ng anak. Kaya nung sabihin ni Elias na siya ay, kaya't nang sabihin ni Eliseo na siya ay magkakaroon ng anak, sabi niya, huwag mo akong biruin. Subalit, ito ay nangyari. Nagkaroon siya ng anak. Ngayon, yung kanyang anak na ito na nag-iisa ay namatay. Maliwanag po, namatay. So siya ay pumunta doon kay Eliseo upang sabihin sa kanya ang nangyari. At si Eliseo naman ay nagmadali na bumalik at pinauna pa niya si Gehazi upang ipatong ang tungkod sa bata. At makita po natin na nang siya ay dumating doon, ay kanyang ginawa ay parabagang siya ay ginawa niya yung first aid. Ano po? Sinikap niya na mabuhay yung bata. Kanyang dinapa ng bata, bibig sa bibig, mata sa mata, kamay sa kamay, paa sa paa, upang uminit ang katawan ng bata. At pagkatapos, nananalangin siya at nagpauli-uli siya ron hanggang sa nung siya ay bumalik at kanyang dapaang muli ang bata para magpatuloy yung init ng katawan, bumahing ang bata. So makita po ninyo na yung hininga, nagpabahing doon sa bata, at siya'y nabuhay na mag-uli. So dito po ay sinasabi na ang itinuturo na pagkabuhay na mag-uli, tiyak at tunay. Ito'y nangyari noon, nangyari ng kapanahunan ni Kristo at mangyayari sa pagbabalik ni Kristo. Ang kamatayan sa Panginoon ay parang pagtulog lamang. Subalit dapat na maging malinaw sa atin na ang kamatayan ng tao ay tunay na kamatayan, hindi yung katawan lamang, datapwat ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa ay umalis. Wala po yun sa banal na kasulatan. Yan ay turo ng filosofiya ng Grego at inadapt ng maraming mga Kristiyano. Subalit kung pag-aaralan po natin sa banal na kasulatan, walang-wala sa sinasabi ng banal na kasulatan yung tinatawag na kaluluwa. Kung may mabasa man po tayo sa Biblia na kaluluwa, ay yun po ay dahilan sa ang nag-translate ng Biblia, naniniwala ng tao mayroong kaluluwa na lumalabas pagkatapos na siya ay mamatay. Subalit kapag binasa po natin sa original na translation, makikita natin na yung i-translate na kaluluwa ay nephes, ng literal na ibig sabihin, hininga. So yung hininga ng buhay ang nawawala kapag ang tao ay namamatay. Ang atin naman pong pangtatlong tanong, ano naman ang itinuturo ng kamatayan ng isang binatang mula sa Nain? So, tingnan naman natin dyan sa Lucas 7:11 hanggang 17. Ano ang sinasabi? Kinabukasan, siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain, kasama ang kanyang mga alagad at napakaraming tao. At nang siya'y papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang isang taong namatay.
Siya ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balod. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya nahabag sa balo at sinabi, "Huwag kang umiyak." Siya lumapit at hinipo ang kabaong ng mga nagbubuhat ay tumigil. Sinabi niya, "Binata." Sinasabi siya, "Bumangon ka." Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinakmal ng takot ang lahat. Niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta," at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan. Ang balitang ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa lahat ng nakapaligid sa lupain. So dito po sa kamatayan ng binatang ito ay ipinapahayag kung papaano ang Panginoon ay concern sa ating mga kalungkutan. Alam niya kung gaano kasakit ang mamatayan ng minamahal sa buhay. Kaya nuwika siya'y nahabag at kanyang pinatigil, kanyang hinipo at kanyang tinawag ang binata upang bumangon at ito ay bumangong mag-uli mula sa kamatayan. So, dito po ipinapakita una ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Ipinapahayag sa atin na tayo ay mahal ng Panginoon, nauunawaan niya, nadarama niya ang ating mga kalungkutan. Subalit ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sapagkat ako ang buhay at ang kabuhayan na maguli. Ang sinumang namatay na sa akin sumasampalataya ay mabubuhay na maguli. At dito po pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang bumuhay na maguli mula sa patay. At kanyang pinatunayan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamalasakit at kanyang pagkaunawa sa ating mga dinaraanan na mga kalungkutan. Ngayon po sa ating pong pang-apat na katanungan, ano naman ang mahalagang aral ang itinuturo sa atin ng kamatayan ng anak ni Jairo? Yan, titingnan natin dito sa Marcos 5:21 hanggang 24. Pagkatapos ay itutuloy natin sa 35 hanggang 43. Nang si Jesus ay muling tumawid sakay ng bangka sa kabilang ibayo, nagtipon sa palibot niya ang napakaraming tao at siya ay nasa tabi ng dagat. Pagkatapos ay dumating ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan at nagsusumamo sa kanya na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae naghihingalo. Pumaroon ka at ipatong mong iyong mga kamay sa kanya upang siya gumaling at mabuhay." Siya sumamo sa kanya, sinundan siya ng napakaraming tao at siya siniksik nila. 35, samantalang nagsasalita pa siya, may mga taong dumating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, "Namatay na ang anak mong babae, bakit mo pa inabala ang guro?" Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinahintulot na may sumunod sa kanya, maliban kina Pedro, Santiago at Juan, na kapatid ni Santiago. Nang makarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga, nakita niya ang pagkakagulo, ang mga pagtangis at malakas na iyakan. Pagkatapos niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang." Sila'y kanilang pinagtawanan, ngunit pinalabas niya ang lahat at isinama niya ang ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamahan. Pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Talita kum," na ang kahulugan ay munting batang babae. "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad. Siya may 12 taon na. Kaagad silang namangha at ganoon na lamang. Mahigpit niyang pinag-uutos sa kanila na walang dapat makaalam nito at sinabi niya sa kanila na ang bata ay bigyan ng makakain. So, mga minamahal, dito po mayroong dalawang bagay na napakahalagang binanggit ang ating Panginoon na dapat nating maunawaan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Relax lang. At yun ang ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin, huwag mag-alala. Pangalawa, ang sinabi niya, ang batay natutulog lamang. Mga minamahal, ito pong kamatayan na ating nararanasan ngayon ay kamatayan na katulad ng pagtulog lamang.
hindi pa ito ang katapusan. Ito ay pagpapahinga lamang. Kaya ang wika ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang magulumihanan. Relax lang, sapagkat ito ay pangsamantala lamang, pagtulog lamang yan. At nung sabihin ng Panginoon, yung ang bata ay natutulog lamang, pinagtawanan siya ng mga tao, pagkat maliwanag na ang bata ay patay na. Kaya nga't sila ay nangag-iiyakan. Subalit, pinalabas sila ng Panginoon, ang Panginoon ay pumasok, pagkatapos tinawag niya ang bata, at ang bata ay nabuhay. So mga minamahal, ito pong kamatayan natin ngayon, hindi pa ito yung sinasabi ng Panginoon doon sa Genesis na tiyak na ikaw ay mamamatay. Ang sinasabi ng Panginoon, itong kamatayan na ito ay pagtulog lamang. Subalit matapos ang paghukom, doon na igagawad yung second death na tinatawag sa banal na kasulatan, na ito na yung final na wala na talagang balikan pa. Subalit, ang idinidiin dito sa atin sa talatang ito, sa karanasang ito, sinasabi ng Panginoon, huwag kang magulumihanan. Opo, malungkot na mamatayan. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag kang malungkot ng labis-labis, sapagkat yan ay pagpapahinga lamang. Kuminsan po kasi talagang iniisip natin parang napakalaking kawalan sa atin. Subalit sinasabi ng Panginoon, ito ay pagpapahinga lamang. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng kapanatagan. Mahal natin sa buhay, namatay, pasalamat tayo sapagkat siya'y nakapagpahinga. Hindi na niya mararanasan lahat ng mga kahirapan, lahat ng suliranin na ating dinaraanan. Sila'y nakapagpahinga na. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikaalam kung alin ang pipiliin ko, mabuhay o mamatay. Sapagkat kung ako'y mamatay, naku, pakinabang. Ha? So, tatandaan po natin, ang kamatayan ay isang kaloob pa rin yan ng Diyos para tayo ay makapagpahinga. Kaya ang pinakamahalaga, magkaroon tayo ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat bagamat tayo'y mamatay, gayon may mabubuhay na maguli. At ngayon po sa ating panghuling katanungan, ano-anong mga aral ang matututunan natin sa pagkakasakit at kamatayan ni Lazaro? Titingnan natin dyan sa Juan 11:1 hanggang 44. Medyo mahaba po ito. Siguro sapagkat medyo kinakailangan nating tipirin ang ating oras. Ano po? Ayaw naman natin na humaba ng gusto yung ating discussion. So, akin na lang pong isusummarize. Tatanda po ninyo, ang ating Panginoon, 3 kilometro ang layo doon sa bahay ni Lazarus. Pinabalitaan siya ng ang wika, ang iyong kaibigan ay may sakit. Sabi ng Panginoon, ang pagkakasakit na ito ay hindi pa sa kamatayan. Sabi ng Panginoon, at siya ay nanatili ng 2 pang araw. At pagkatapos ng 2 araw, namatay. Nung mamatay na, ang sabi ng Panginoon, tara na, punta na tayo doon sa bahay ni Lazaro, sapagkat si Lazarus ay natutulog at aking gigisingin. Ang sabi naman ng mga alagad, Panginoon, kung siya'y natutulog, ibig sabihin, gagaling na siya. Wala na ang problema. At nung siya ay dumating doon, nakatagpo siya nung kapatid, sinabi yung mga suliranin, ang sabi niya, huwag kang mag-alala, siya'y mabubuhay na maguli. Sabi ng kapatid, po alam ko na pagdating ng araw ay mabubuhay siya maguli. Subalit kung narito ka sana, hindi sana siya namatay. At pagkatapos ikuwento ron sa isa pang kapatid, bumalik yung kapatid, andun pa rin siya sa kinatagpuan nung naunang kapatid na lumabas. So titindahan po natin dito, narito, sabi, iniibig si Lazarus, iniibig si Marta, iniibig si Maria na kapatid. Subalit, matagal nang sinabihang, pumunta ka sapagkat may sakit, hindi pumunta. Pagkatapos, 4 na araw ng patay, bago pa siya dumating. Mga minamahal, dito po itong turo sa atin, una sa lahat, mahal tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin sapagkat tayo ay mahal ng Diyos, bawat hingi natin ay ibibigay niya. Tandaan po natin,
mayroon siyang sariling timing kung kailan niya ibibigay. Subalit ang tinitiyak sa atin ng Panginoon, anuman ang hingi natin ayon sa kalooban ng Ama, ibibigay niya. Pero hindi niya sinabing karaka-raka. Maliwanag po? Kasi kumisan, nawawalan tayo ng pasensya. Tayo ay nababagot. Tayo ay naiinis. Bakit hindi sinasagot? Tandaan po ninyo, sinasabi, iniibig ng Panginoon si Maria, si Marta, at si Lazarus. Mahal niya ito. Sa katotohanan, nang makita niya kung saan nakalibing si Lazarus, ang wika, tumangis si Jesus. Yung pong salitang tumangis ay hindi yon karaniwang pag-iyak. Pag sinabing tumangis, sinabi nating nananangis at talaga po namang kapait-paitan. Masakit sa Panginoon na makita na namamatay. Subalit ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Sapagkat ito ay pagtulog lamang. At nung kanyang tawagin si Lazarus, sabi ng mga naroon, huwag na po ninyong buksan sapagkat 4 na araw na tiyak nang nangangamoy na. Pero sabi ng Panginoon, buksan ninyo. Pagkatapos, tinawag ng Panginoon matapos na manalangin sa Ama at si Lazarus ay bumangon. Dito po muli at muli na sinasabi, gaanuman ang ating katayuan, anuman ang ating kalagayan, gaanuman ang kalagayan ng ating mahal sa buhay na namatay na, pag dumating ang Panginoon, bubuhayin niyang mag-uli. At ito ang dapat na mag-aliw sa atin, ito ang dapat na gumabay sa atin, na ang ating Panginoon hindi lang nagmamahal, siya ay makapangyarihan sa lahat. Subalit ulitin ko po, tandaan ninyo, hindi ibig sabihin sapagkat tayo'y mahal na mahal ng Diyos, ang lahat ng ating kahilingan, ibibigay karakaraka sa oras na gusto natin. Maring kagaya sa karanasan nitong mga kapatid ni Lazaro na minamahal ng Panginoon, pinapaghintay sila ng Panginoon. Subalit, at the end, ipinagkaloob pa rin yung kanilang kahilingan, ang pagkabuhay na mag-uli ng kanilang kapatid. So mga minamahal, magkaroon po tayo ng kapanatagan, kapayapaan sa Panginoon, ng ating Panginoon nagmamahal, umiibig sa atin, at ang ating Panginoon na pinaglilingkuran, makapangyarihan sa lahat, at ang ating Panginoon hindi sinungaling. Ang sabi niya, kung ikay manampalataya, bagamat ikay mamatay, muling mabubuhay. At sino mang sumasampalataya sa akin, ang sabi niya sa 26, hindi mamamatay magpakailanman. Ibig sabihin, matutulog lang. Pero hindi yung kamatayan na magpakailanman. Maliwanag po? Sana po naging maliwanag sa atin at sana tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon po, iiwanan namin sa inyo ang mga pangungusap na ito na magbibigay ng summary sa ating pinag-aralan. Number 1, sa pagkabuhay na maguli, ito pa rin katawan ang ibibigay, subalit binago na sa hindi na masisira tulad ng una itong likhain. Pangalawa, kapag ang hiningay ibinalik na ng Diyos sa namatay, ito ay mabubuhay na maguli. Pangtatlo, ang kamatayan ay nagpapaalala sa atin ng pag-ibig, kapangyarihan ng Diyos, at ito'y mahahayag ng malinaw sa pagbuhay na maguli sa mga nananampalataya. Pang-apat, pananampalataya sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ang tanging hinihingi ni Kristo. At pang-lima, ang Diyos ay laging gumagawa ayon sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, hindi ayon sa ating kagustuhan. So mga minamahal, sana po tayo muling pinagpala at muli po nating patuloy na i-share ang ating pinag-aaralang ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaanak, upang patuloy na sila po ay pagpalaing kasama natin. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo na muli na namang nagpapasalamat sapagkat iyong ipinagkaloob sa amin ang katotohanan ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, at ng iyong pagmamalasakit sa aming mga dinaraanan sa buhay. O Amang Banal, salamat sapagkat iyo pong nauunawaan. Salamat sapagkat kami iyong iniibig. Salamat at binibigyan mo kami ng pag-asa para sa buhay na magpasa walang hanggan. O Amang Banal, patuloy po nawang ipagpatawad ang aming pagkukulat at pagkakasala,
at patuloy na linisin ang aming mga kahinaan at patuloy kaming gabayan upang ang pananampalataya ay magtumibay sa aming mga puso't isipan upang kung magkagayon, pag bumalik na ang aming Panginoon, kami ay masumpungang handa na sa Kanya ay sumalubong. O Amang Banal, salamat po sa paggabay mo sa aming pag-aaral na ito. Patuloy po nawan ang iyong pagpapala, ipagkaloob sa mga kapatid na ito sa kanilang patuloy na paggamit at pag-share ng mga katotohanan ito sa iba sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mga minamahal, hanggang sa susunod pong muling linggo, tayo'y sama-samang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. God bless us all.